Hey guys, welcome back again here in my channel. It's me again, G, and for today's video, I'm so excited to share you guys about my 5 tips before you apply for marriage license. This would be the continuation about my topic last time about how to get married in Philippines. And if you are searching about the topic, kindly click the link in my description below. This is the thumbnails looks like. Check it out! If you only have a short stay in Philippines and you want to get married right away, or let's say you really want to get married on time, and processing all the requirements before you apply for marriage license wasn't easy because we've been there before, guys. It's really hard and so stressful and lots of difficulties to face, lalo na sa kapag ikaw ay 24 years old below. So these 5 tips na i-share ko sa inyo, sana ay makatulong sa inyo. And guys, please watch this video till end dahil may mga bonus tip po ako na i-share sa inyo. And based po lahat sa experience po namin ng aking husband. Here we go! Here is my tip number 1. Think in advance. Bakit ko nasabing think in advance? Guys, I'm only talking about before you apply for a marriage license, okay? Based on our experience, guys, we keep searching online. There's a lot of explanation about before you apply for marriage license, ano yung kailangan mo, anong mga ID ang kailangan, anong mga tawag, anong mga dapat mong unahin. So, dapat prepare ka doon about sa mga papers na yun. Kasi based on our experience, yung legal capacity is yung pinaka-problema namin ng partner ko, yung pagkuha ng legal capacity, dahil nga po need pa po namin pumunta ng Manila, dahil nga po doon po yung US Embassy, di ba? Especially flying, and hindi po namin alam kung ano yung mangyayari, hindi po namin alam kung paano, ganito, ganyan. So we keep searching online, keep searching. Yun po na nagkaroon po kami ng maraming mga idea, and akala ko noon hindi ko talaga mag-gets, hindi ko talaga siya fully understand lahat ng mga explanation. Pero nung time na nandoon na kami sa situation na yan, nagpa-process na kami, doon ko na understand lahat. Oh, ito pala yung sinasabi nila, ito pala yun. So at least nagkaroon na po ako ng idea bago po ako doon nasalang sa ganong situation nung nagpa-process na po kami ng mga papers. So at least alam na po namin yung mga names na kailangan namin i-provide. Nagtanong po kami sa iba, sa mga nakakaalam po na ano ba itong ganito ganyan. So parang dagdag na lang po yun, dagdag na lang po yung explanation nila, dahil nga po nagkaroon na po ako ng idea nung panonood ko sa YouTube. When you only have short stay in Philippines and you want to get married right away, or you want to get married on time, dapat kayo mismo ng partner mo magpakita doon sa Civil Registrar Office at magtatanong ng lahat-lahat ng mga dapat ninyong itanong, ay sasagutin po nila yan. And take note, guys, wag po ninyong dali ng inyong parents doon, dahil nga po halos karamihan po sa mga couple dinadala nila sa tabi po nila ang kanilang mga parents, katabi nila. Parang mas pa-prioritize po kayo kapag wala po kayong dalang parents. So doon po nila malalaman na talagang seryoso. You take that situation very seriously, and talagang tutulungan po talaga nila kayo. Yun po yung pinaka-base advantage po sa pagpunta ninyo ng without parents. And I'm here also, guys, to share you what we experience, and para hindi nyo na po maranasan yung tulad po ng naranasan namin na sobrang hirap. And para naman po sa lahat ng mga walang time, hindi ko po kayo masisisi kung alam mo yun, mag-hire kayo ng someone to process all your papers. Pero mas okay po talaga, I recommend you na kayo po talaga yung pumunta doon, talagang kayo yung kumilos, dahil para po to make sure na safe lahat ng inyong mga documents, hindi masasayang yung inyong pagbayad, yung ganon-ganon, di ba po? Karamihan po kasi nang-scam lang. So parang gusto niyo na nga na maikasal right away, pero na scam pa kayo, di ba? So yun yung pinaka worst part po kapag maka-experience po tayo ng ganyan. So luckily po sa amin, hindi po kami naka-experience ng ganyan. Mas okay po na kayo yung mismong magpunta sa Civil Registrar Office. And yeah, by that way, matutulungan po nila kayo, and parang nangyari po sa amin. Nakuha namin right away yung aming marriage license. Here we go. Tip number 2. Time management. Alam mo, mag-ready lang ako, talagang takes time. Dahil ako, nahihirapan talaga ako
time management. But ito yung pinaka the best din guys na kailangan ninyong i-apply kapag kayo ay nagpa-process ng inyong mga papers. Alam mo yun, before you apply for your marriage license, dapat ito yung tip number 2 na gusto kong i-share sa inyo, yung time management. Dapat alam po ninyo, dapat naka-schedule po kayo na ito yung gagawin ninyo, ito yung next na step na gagawin ninyo, ito yung dapat. Since we are here talking about how to get your license faster and your partner has, has a short stay in Philippines, to make sure you know how to manage your time. Bibigyan ko po kayo ng bonus tip. Ito yung bonus tip number 1 na isi-share ko sa inyo. Bonus tip lang to sa tip number 2 natin. Kapag LDR pa kayo, dapat set niyo na agad yung online schedule ninyo sa pagkuha ng legal capacity. Dahil nga po ay napakahirap po kumuha ng slots, lalo na't napakarami pong couple na they are planning to get married. Alam mo yun, minsan po nauubos po yung slots. Wala pong available minsan sa ganitong buwan, di ba? Parang sa amin po, yung na-experience po namin, ang arrival po ng partner ko ay December 21. And nung sinerch po namin yung schedule for December, ang slots po ay 2 days lang po. 27 and 28 lang po ng December. So, buti na lang po mayroong available. So, agad-agad po niyang ginrab yung schedule na 2 araw. So, ang ginawa niya, kinuha niya yung 1 araw, 28. Luckily po, hindi po nasold kaagad yung slots na yun. So, kaya dapat habang LDR pa lang kayo, iset na agad ng partner mo yung kanyang schedule sa pagkuha ng legal capacity. Bonus tip number 2. Dapat ikaw rin dito sa Pinas ay magtanong ka na about sa kung pwede po mo bang kunin, kung pwede bang ikaw na ang kumuha ng dahil kailangan po ninyo ng Sinumar dalawa, both parties. So, pumunta ka na ng PSA office kung pwedeng ikaw yung kukuha na rin ng Sinumar ng partner mo, and hingin mo lang yung personal info ng iyong partner. Kailangan po lahat yun, pati yung name ng kanyang mother, father, and kung hindi naman pwede, so at least natanong mo, dahil based on our experience guys, kami mismo yung pumunta sa PSA office, and ayun, kailangan po talaga ng 2 Sinumar. And guys, don't worry, dahil wala naman pong maraming mga kakailanganin. After nyo lang po mag-fill up, hindi naman po mahirap dahil kailangan mo lang doon personal information, di ba? So, ilagay mo lang personal information, and yung dapat may dala kang ID. So, mag-antay ka lang ng calling ng inyong, dahil bibigyan kayo ng queue. So, yun lang. Napakadali lang. Kaya huwag kayong ma-stress pagdating sa mga ganyan. Kayo mismo ang pumunta guys. Kayo mismo ang pumunta sa mga offices hanggat maaari. Huwag ninyong ipagkatiwala sa kahit kanino para alam ninyo yung gagawin ninyo na next step na gagawin ninyo, alam ninyo. Dahil lang nangyari po sa amin. So, ganito. Napakahirap po. Yung sasabihin ng isang tao sa amin na, ito yung gawin mo. Pero sa napanood namin, hindi ganun. So, sinunod namin siya. Pagdating doon, wala. So, dapat kayo mismo yung pumunta doon sa pagkuha ng papers para kung ano yung next nilang i-advise sa inyo na gagawin ninyo. So, hindi na kayo ano ba yung sunod namin gagawin? Ano ba ito? Ganun, ganyan. So, dapat kayo lahat ang mag-asikaso. Number 3, be ready to face all the difficulties and stressness guys, dahil di po madali ang pag-apply ng ang pagkuha ng mga papers, especially when you are 24 years old below. Mga requirements sa 24 years old and below: parent advice and parent consent, and you have to attend 2 different seminars. So yun po yung alam ko, dahil based on our experience, yun po yun. And nahirapan po kami doon sa parent advice dahil nga po nasa city kami, and yung parents ko nakatira sa aming village, so kailangan po namin mag-travel ng 3.5 hours, ganun po kalayo. And nung time na yun, may sakit po yung partner ko, so nahirapan po kami ng
Pabalik-balik po kami. 2 times po kami nagbalik doon. Dahil nga po sa unang balik namin Friday, and di po namin alam na ang office off pala ay Saturday and Sunday. Ayun po, pumunta po kami ng Friday ay sa kasamaang palad. Yung tatay namin wala po sa bahay, na sa work, so hirap po namin siyang hagilapin. So what we did is we back to city again, dahil nga po 5 PM na, and Saturday, Sunday walang pasok yung mga nasa office. So kailangan namin bumalik ng Monday. Ayun po, ang nangyari, we need to go back to office Monday po yun. And then luckily po, nandun pa yung parents, and nakuha pa namin yung parents advice. And ang pinakamahirap pa dito po guys, kapag wala po kayong good connection ng inyong parents, alam mo yun, yun yung pinakamahirap. Kaya dapat be ready to face the difficulties and stressness, dahil kami po ganun, talagang napakahirap po na i-handle lahat ng bagay, especially wala po kayong magandang communication ng iyong families, and kayo lang po lahat na nag-aasikaso. Maganda po yun kapag mayroon po kayong supportive na families na nandyan para sa inyo. Kapag kumuha kayo ng pastor, ay siya sa atin din ninyo ng maayos. Think wise. Dahil minsan po ay sa pagsang-ayon natin, doon pala madalas yung hindi magandang mangyayari. So dapat bago tayo sa mga ayon sa isang bagay, siya sa atin muna natin na maayos. At ipaunawa mo muna sa iyong partner na ganito ganyan, ganito ganyan. Sabi dito, there are people who are willing to help. There are people who are rude, and let's say that's the way they are, and nandyan din yung mga tao na walang ibang gawin kundi i-judge ka. So dapat ready ka doon na i-face yun, na harapin yun. Dahil ako nga po nung una po talagang magagalit ka, diba, kapag may mga bad comments sa iyo or i-judge ka ng ibang tao. Sa amin po, nung nasa Civil Registrar Office po kami, nung nag-ask po kami na about sa mga papers, halos marami po ang mga tumulong. Isang tao lang po ang very rude, and gi-judge kami. Walang ibang ginawa kundi gi-judge kami. So ang nangyari po, sabi ng partner ko, sana ba yung nakausap ko na yun, na hindi naman ikaw yung nakausap namin, bakit ganun? Saan yun? Saka po siya nanahimik. You must zip your mouth. Ayun, nanahimik po siya. Wala po siyang nagawa. So, pero dapat be kind pa rin. Be kind pa rin tayo sa, kahit rude na sila, kahit na nandyan sila para i-judge ka, be kind pa rin. As long as wala kang ginagawang mali sa kanila. So, ayun. Tip number 4. Do your best and do your part. Gawin mo lahat ng part mo. Lahat ng best mo, gawin mo. Na para ma-provide lahat ng mga papers. Kung ano yung mga sinasabi doon sa, huwag kang magtiwala doon sa sasabihin ng, kasi may ibang pastor po na kapag nakausap na po natin yung pastor, sasabihin niya ganito, ganyan, ito yung i-provide mo. Mahahalata mo rin po kasi na kapag iba-iba na yung sinasabi niya. Tapos iba rin yung explanation nung doon ka na mismo sa Civil Registrar Office. So parang may something na doon. So wag kang magtiwala ka doon. Mas maganda ikaw mismo nga. As what I always said guys, na ikaw mismo yung pumunta at mag-asikaso ng mga papers. Ang sa amin po ang nangyari, kami po mismo ang asikaso ng mga papers, except po sa isa. Nagkamali po kami sa isa nung mag-submit na po ng papers. Dapat kung ikaw sa simula, ikaw lahat nag-asikaso ng papers mo, dapat pagdating sa pinaka-end na mag-submit na ng inyong papers, after ng kasal ninyo, isubmit nyo yan ulit doon sa Civil Registrar Office, yung mga papers ninyo. Guys, kayo ang mag-submit. Huwag ninyong hayaan na ang inyong pastor ang mag-submit. Kayo ang mag-submit. Dahil lang sa amin po ang nangyari. Dahil he offered himself to submit our papers doon sa Civil Registrar Office. So, sabi namin, oh, really? Okay. So, we let him. Ang nangyari po, so ngayon, we're still waiting. Ang sabi po nila ay 6 to 8 months pa bago ma-release. Let's see.
kinakabahan ako doon guys. Kinakabahan talaga ako, pero sana makukuha namin yun. Kasi kung ikaw mismo yung nagsabi ng papers niyo, pwede ka pong mag-ask ng rush copy ng your marriage certificate. Bibigyan ka po nila ng endorsement letter. So ang sa amin po, ang nangyari, wala. Huli na po ang lahat. Nung pagbalik ko po doon, ang sabi na naipasa na po nila agad ang papers namin. Hindi na sila makagawa ng endorsement letter. So I feel sad and alam mo yun, super disappointed. Pero wag po natin sisihin yun lahat. Ang lahat na yun, magantay na lang po. Inantay ko na lang yung aming papers na may release sa amin. Ang sabi naman po ng staff doon sa PACE office na after that day na pumunta ko doon, magantay ako ng 3 months, balikan ko ulit, magawa nila ng paraan. So, yun, let's see. And here is my tip number 5. Last tip guys, pray. Don't forget to pray. Don't forget to, alam mo yun, huwag mong kalimutan yung Panginoon sa buhay ninyong dalawa, sa inyong relationship, and sa pag-apply ng mga papers, pagkuha, alam mo yun, pag-process ng lahat ng mga papers, dahil hindi po basta-basta, hindi po madali, or hindi po basta lang, di ba? Hindi basta lang kung dapat hihingi ninyo lahat kay Lord na i-guide niya kayo at turuan sa lahat ng pagkakataon, na i-provide lahat ng tama ang lahat ng mga papers ninyo. Sa amin po ang nangyari, nung nasa na po kami, nasa civil registrar office, grabe na po yung stress namin, as in guys, alam niyo yun, yung naranasan namin buong araw talaga, wala kaming kain. Ang nangyari nun, we prayed together, and alam niyo guys, answered prayer talaga. Within, nung January 10 nandun kami, January 11 guys, talagang nakuha na po namin ang marriage license, which is ang sabi po nila is dahil nga po malakas po ang legal capacity kapag nakuha mo siya ng early. So dapat makukuha nyo ang legal capacity as early as you can. At saka yung SINUMAR, yun yung pinaka tinitingnan ng nandoon. Tinitingnan nila yung inyong ibang documents, kung pwede ba itong gawin na para ma-release ka agad yung inyong papers kahit na late na kayo mag-apply ng marriage license. So I hope these tips naka-help sa inyo, nakatulong sa inyo na para mapadali ang inyong pagkuha ng marriage license or pag-apply ng marriage license. So tiwala lang kay Lord and don't give up. Ang difficulties and stress nito nandyan lang yan. Harapin lang natin. Mapagtatagumpayan natin ang lahat. So, it's me again, G, and see you in my next video, guys. Thank you for watching. Bye-bye!